Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Ang misteryo ng Shroud of Turin. Isa sa mga pinakakontrobersyal na relic sa kasaysayan ng Kristyanismo ay ang Shroud of Turin. Ito raw ang tela na ginamit upang balutin ang katawan ni Jesus matapos ang kanyang pagkakapako sa krus. Ngunit ang tanong, tunay ba ito o isa lamang itong panloloko? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan, sayantipikong pagsusuri at pananampalatayang bumabalot sa misteryo ng Shroud of Turin. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Ang Shroud of Turin ay isang 14 na talampakang tela ng linen na may malinaw na imahe ng isang lalaking pinaniniwalaang si Jesus. Makikita ang mga marka ng pako sa kamay at paa, sugat sa tagiliran at tila marka ng mga sugat mula sa korona ng tinik. Ang relic na ito ay kasalukuyang nasa Cathedral of St. John the Baptist sa Turin, Italy. Kaya tinawag itong Shroud of Turin. Alamin natin ang kasaysayan ng pagkakatuklas sa relic na ito. Unang lumitaw ang shroud noong 1354 sa France. Ipinakita ito sa publiko noong 1357. Ngunit agad itong naging kontrobersyal dahil sa kakulangan ng maagang dokumentasyon. Dahil dito ay isang katanungan ang namutawi sa aking isipan. Bakit walang malinaw na tala tungkol sa shroud bago ang ika-14 na siglo? Isang relihiyosong misteryo o sadyang gawa-gawa nga lamang ba? Fast forward tayo sa 1988. Dito nagsimula ang pagsusuri ng mga sayantipiko sa tela gamit ang radiocarbon dating. Ito ay nagpapakita na ang shroud ay mula lamang sa pagitan ng 1260 at 1390 CE. Hindi mula sa panahon ni Jesus. Ang resulta ng carbon dating noong 1988 ay naging malaking dagok sa mga naniniwala sa shroud bilang tunay. Ngunit may mga kritikong nagsasabing kontaminado ang sample na ginamit sa pagsusuri na maaaring nagbigay ng maling resulta. Kung tama ang carbon dating, posible kayang ito ay isang medieval na panloloko o may posibilidad bang mali talaga ang sayantipikong proseso dahil sa kontaminasyon? Ang ilang eksperto ay naniniwala na ang imahe sa shroud ay resulta lamang ng primitive na teknolohiya tulad ng paggamit ng pigment o isang sinaunang photographic technique. Ang sabi naman ng mga naniniwala, walang ebidensya ng pintura o pigment sa tela ayon sa iba pang pagsusuri. Ang imahe ay tila 3D kapag ginamitan ng modernong teknolohiya na mahirap ipaliwanag gamit lamang ang tradisyonal na pamamaraan. Para sa marami, ang shroud ay higit pa sa isang relic. Ito ay isang simbolo ng pananampalataya, sakripisyo at pag-asa, na kahit pa may mga agam-agam ukol sa pagiging tunay nito, patuloy itong ginagalang bilang isang sagradong bagay. Kahit na ugong-ugong na at pinag-uusapan ang tungkol sa bagay na ito ay hindi man lang nagbigay ang simbahang Katolika ng opisyal na pahayag ukol sa kung totoo ba o hindi ang shroud na ito. Ngunit ito ay tinuturing pa ring mahalagang relic para sa debosyon. Ang pananampalataya ba ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan? Kung ang shroud ay simbolo ng inspirasyon, kailangan pa bang patunayan ang pagiging tunay nito? Ngayon ay alamin natin kung totoo nga bang kay Jesus ang imahe sa Shroud of Turin. Ang imahe sa Shroud of Turin ay nagpapakita ng isang lalaking may mga sugat na tumutugma sa kwento ng pagpapako sa krus ni Jesus.
Ngunit paano ito nabuo sa tela? Ito ang isa sa pinakamalaking misteryo. Meron tayong tinatawag na miraculous theory. Ayon sa mga deboto, ang imahe ay nabuo sa tela sa pamamagitan ng liwanag o enerhiya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Habang sa scientific theory naman, ang imahe ay posibleng resulta ng natural na chemical na proseso sa pagitan ng katawan at ng tela. Ang imahe ba ay resulta ng isang himala o may scientificong paliwanag na hindi pa rin natin natutuklasan? Mga modernong pananaw at misteryo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga pag-aaral ukol sa shroud. Ang modernong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at advanced imaging ay ginagamit upang suriin ang relic. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring hindi kayang ipaliwanag. Kung ating iaanalisa kung tunay ang shroud, maaari bang ito ay magsilbing ebidensya ng pagkabuhay muli ni Jesus? Kung peke naman ito, paano naging napakahusay ang pagkakagawa nito noong medieval period? Kung tunay ang shroud, paano ito makakaapekto sa pananampalataya ng mundo? At kung ito ay peke, ano ang implikasyon sa simbahan? Ang koneksyon sa kasalukuyan at hinaharap. Sa kasalukuyan, ang misteryo ng shroud ay patuloy na bumabalot sa mga deboto at sayantipiko. Ngunit ang tanong, may papel ba ito sa ating modernong pananampalataya? At paano kung ang misteryo nito ay mas malalim pa kaysa sa ating inaakala? Para sa akin, ang shroud ay hindi lamang isang relic kundi simbolo ng patuloy na paghahanap ng tao sa katotohanan. Sa huli, ang Shroud of Turin ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan. Tunay man o hindi, ito'y patuloy na nagiging inspirasyon para sa marami. Ano ang masasabi mo tungkol sa shroud? Isa ba itong sagradong relic o bahagi ng isang medieval na panloloko? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang talakayan tungkol sa mga misteryo ng pananampalataya at kasaysayan. Ako nga po pala si Six na nagsasabing, tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Sarado ng mga isipan, sigurado na may pagsisisihan. Sa daloy ng mga isipan, siguradong kita ko karunungan. Huwag mo sara at lumata para makita rin to ng iba. Tumatak na sa utak nila, sistema minanipula. Buksan mo na, tumata. Buksan mo na, tumata. Buksan mo na.